Good morning. Dito natin para malaling. Dito natin malalaman na kung sino yung mananaig ang kulay. Pula or pink. Ay, walang political color yan ah. Kasi lahat po dito kulay pink. Kulay lang po yan ng uniform. Lahat po kasi kami dito kulay pink. Namin mo uniform namin. Oo nga. Alam ko naman walang connection yung color nyo kay BBM. Kasi alam ko naman nakakamping kayo. So yun, nandito na yung ating crane. Yung location kasi ng machine natin, pag nag-on-site roll forming tayo, ditong part na to. So dito yung machine natin kasi ang i-roll form natin ay 57 meters. So kailangan at least mga 60 meters yung haba para makapag-roll form tayo ng 57 meters. Yun yung pinaka-longest panel natin. Kaya yung location natin dito ay dito yung machine. I-unload natin yan mamaya. Tapos yung kabaan na yan hanggang dun sa dulo. Di ko alam kung 60 meters hanggang dun sa pinakadulo. Pero alam ko sinukatan namin tong 60 meters yung haba na yan. Kasi dito ay 20 meters yung allotted area para yan dun sa ating roll forming machine. So dito namin ibababa yung coil. Saan natin ibababa yung coil natin dito? Doon mapapunta ang Kasi papunta dun yung yero roll natin. forming. Oo. Dito yung saksakan. Diyan yung saksak, uncoiler, Diyan. roll forming machine, tapos yung saksakan dito. Yan. Dito natin ibaba. So dito natin ibaba yung coil. Diyan. Dito sa part na to. Okay. Ganito na lang. Kasi dito may magpa-park. Sir, tsaka Okay, sige. So dito na tayo para pag binakura natin, buo. Ganito siya ng kumain, 1, ganyan. Ang sunod. Tingin ko dito. Kasi yung uncoiler natin, Ganyan ka. oo. Yun din naman gagamitin natin ang coiler. So dito tayo maglalagay ng coil. Para pag binuhat to. So lalabas yung crane natin doon para dito niya isasalpak. So yun, bakbakan na! So actually ngayon yung gagawin nating roll forming machine dito tayo sa baba. Minsan din kasi may time kami na yung roll forming machine namin, inaangat namin sa taas. Kasi nga pag medyo limited yung area, halimbawa yung area niya ay limited lang mga 25 meters or 20 meters lang, sakto lang yun para sa machine. So ang ginagawa namin dyan, naglalagay kami ng mga scaffolding para may iakyat natin yung machine sa taas. Tapos yung uncoiler na sa baba, diretso na yung roll forming, diretso na yan sa bubong. So yung ginagawa namin sa ibang mga project namin pag limited yung area. Pero tulad nito, medyo malawak naman siya at saka mahaba, we can produce more than 60 meters. Pinilit namin dito sa baba. Kasi nga medyo matrabaho kung iaakyat natin yung machine kasi it will take more days para install yung mga scaffolding at saka kailangan pa doon ng structural talaga na mag-a-assemble kasi syempre 15-20 metric tons yung nasa taas niya para kayanin ng ating scaffolding. Pero mga scaffolding lang yung ginagamit doon. Minsan, ginagamit namin doon I-beam, nagpapabricate kami ng I-beam kung yung location niya talaga ay maputik, hindi siya sementado. Para mas matibay kasi pag I-beam. Pero kung naka-concrete naman, tulad ng ginagawa namin doon sa Swedish Mat sa kabilang project, nag-scaffolding na lang kami kasi naka-semento naman. So maraming parts ng scaffolds yun. Very technical siya kasi importante talaga ma-secure natin yung machine natin sa taas at saka yung mga workers kasi nga mahirap na during production bumagsak yung bumagsak yung machine natin, pati yung mga tao sa taas, babagsak din yun. So, as much as possible, kailangan ma-secure natin yung mga scaffolds natin at saka yung ating machine sa taas. Pero syempre, number one pa rin, yung safety ng ating mga workers. Pangalawa na lang yung ating mga materials kasi yung materials nandiyan lang naman eh. Pero yung mga workers, yung buhay ng tao natin, hindi na maibabalik yun
pag nagkaroon ng disgrasya. So, yung pinaka-importante sa lahat. So, for now, yung production natin, same pa rin dun sa kabila yung dati natin ginawa. Although sa kabilang project lang yon. Ito kasi is another part din ng project. So, dito natin gagawin. So, yun, abangan nyo in 10 minutes kasi i-unload na ating uncoiler. And abangan nyo rin sa next video namin dahil papakita namin mismo din sa inyo yung aming on-site roll forming and then yung pag-aakyat ng yero at saka pag-i-install. So, abangan nyo yan. Maraming episode yan for this project. So, yun! Ito, matagal na ito namin ginagamit yung crane na to. Way back, siguro mga 8 years ago na or 10 years ago na nagro-roll forming kami. Ito yung palagi namin ginagamit na crane. So, sanay na yan si Kuya Nilson, yung operator namin. Matagal na yan na operator. Ayun. So, ayun. At saka malapit na. Kumbaga sabi ni Chot Reyes, 2 minutes na lang. Kaya kailangan meron tayong teamwork kasi wala na itong time out. Diba? Kuha na sila ng video. Yan. Hello, kamo kawai. Ganyan. Sabi mo, kawai yan, kawai. Ikaw naman, no? Yan. Sa akin nagkuha naman kasi wanted to kay Lim. Si Archie nga pala na Nasa office. Yeah. Lida na naman tayo. Magandang umaga mga kaleni. Ito pula. Ay. Pero hindi political color yan Kaway ka dali! Sir. Sino si shoutout mo? Shoutout sa Kapuno family. Sa mga tagatang mga bigde. Yan. Lakasan mo, ulitin mo, lakasan mo. Ayan ang coil natin, Eksakto yan sa requirements natin. Eksakto lahat na deliver na. Siguro kulang-kulang nasa 24 metric tons. Three, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, yun, mga 22 metric tons. So, andito na pala lahat yan. 22 metric tons yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Tapos meron tayong maliit na sa 1. Ito, 1.2 metric tons. The rest niya nasa 3.6. Isang coil kasi, minsan, 3.6 or 4 metric tons. Ito na yung sapatos natin. Ito na yung ginamit natin dati. Hindi. Yan. Doon niya banda lalagay. Oo. Dito ibababa. Yan. Ayan si Safety, Hi, Safety. Kaway ka naman. Shoutout mo naman sa awa mo. Dali na! Ay, naiya si Safety, Dito tayo pupunta sa mga boys. Pupunta natin yung kumpare ko. Ito kumpare ko to. Yan, kaway. Ano sasabihin mo? So, shoutout mo. Shoutout mo naman family mo. Shoutout sa kumpare ko. Mahilig mag-vlogger. Ako yun Ako yung shoutout mo. Grabe ka talaga. Ayan mga The Boys yun, Ng umaga. Ayan, sila yung mga Miron. Audience. Yeah, upload mo yan Audience S. So, may upload ko na yan. So, ito yung sinasabi kanina, kailangan may sapatos. Yan. So, ayun. Unti-unti na binababa yung coil natin. Pero bago yan, syempre, kailangan talian natin siya ng fan belt. So, yung capacity, yung mga belt na yan, may mga capacity rin yan.
So yung fan belt natin, merong capacity yan ng 5 metric tons. Meron tayong 10 metric tons. So yung gagamitin natin yung 10 sa pag-unload ng coil. Pero this time, ang gamit natin ay nasa 8 metric tons yan. So, pwede na rin gamitin natin yan sa machine kasi hati naman yung machine natin. So, yan na rin yung fan belt na gagamitin natin. Hindi kasi basta-basta rin gagamit tayo ng fan belt na gagamitin natin pag unloading kasi bawat fan belt meron din capacity yan. So, yun. Unti-unti nang binababa yung ating coil. Dapat may souvenir yan, ha? Wala yan. At saka huwag kang mag-alala kasi andito yung mga safety natin yan. Safety officer yan. No, no. Saan lagay sa FB? Dito. Dito ibababa.